Amen. Hallelujah. Magandang umaga po mga kapatid. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Are you blessed? Super. Amen. Lagi po tayong pinagpapala ng Diyos no matter what happened. And God bless us more than we deserve. Amen po ba? Kaya tunay po na mabuti ang ating Panginoon. Are you excited today? Hello? May kausap po ba tayo dito? Excited po ba kayo? Amen. Alam nyo po kanina, hindi mainit, di ba? Umulan, kagabi ata, or somewhere last night. Kaya po, mas maganda po ang ating panahon. Kaya ibigay natin ang the best na pagpupuri sa Diyos na buhay. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Alright, so before we start, let me just give you some few reminders. As always, yan po, please silence your phone. Yan, to avoid distraction. And thank you for not using your phone during the worship service. Pero, pwede nyo naman pong gamitin ang inyong phone to take down notes. Amen po mga kapatid. Pag may nakita kayong mga verses, pwede nyo po yan gamitin para picturean po yung mga nasa screen po natin. And also, get your pen in your notebook sapagkat magsusulat po tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Handa na po ba kayo magsulat? Amen. And also, don't forget to invest and invite. Magdala po tayo ng mga kapatid natin, kaibigan natin, kamag-anak, kaklase, katrabaho on our worship services. So it could be on Sunday worship service or it could be in the midweek service po natin. Also, don't forget to share, like, and subscribe to our online worship services every Sunday, 8 in the morning, and every Wednesday naman po ay alas 6 po ng gabi. So we have our midweek service every Wednesday. Alright? So handa na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. Pakilakas nga ng konti. Yan. So kung handa na po tayo, sabay-sabay po tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Lahat po ng sumabay, pagpapalang darating sa kanilang buhay. Amen po ba? Amen. Palapakan po natin ang Diyos. So let's continue with our series for today. Ang ating pong series ay ayan pa rin po. Follow the example of Christ. It is the fundamental principle in following Christ. And we have our part number 3 na lesson. It is entitled, ano po yan? Follow the right example. Sa Tagalog, sundin mo ang tamang ehemplo o kaya ay ang tamang ginagawa. Of course, hindi ito nagpapatungkol sa tao sapagkat pag ang tao ang sinundan mo sa 10 mali niya, magkakamali yan ng isang beses. Amen po ba? At kahit na napakarami mong ginawang tama, yung isang mali pa rin nakikita mo sa tao. Tama po ba mga kapatid? So, therefore, if you want to follow the right example, ang dapat na sundan natin ay walang iba kundi sino? Si Jesus Christ. Sapagkat si Lord po ay wala pong mali at hindi siya nagkasala kailanman sa isip, sa salita at sa gawa. Can you hear amen? Amen. So, to follow the right example is to follow Christ. Next, sabi po dyan, another term for follow is imitate. Pakibasa nga po natin sa nakakakita. Sabi dyan, the Gospels and the book of Acts use the word, ano daw? Disciple. In his letter, Paul does not use the word disciple, although he could have. The word he does use is, ano daw po? Imitator. And it has the same sense as a disciple or follower. No? So in the Gospels, ang ginamit po ay disciple, mga tagasunod ni Kristo. Pero in the New Testament, in the New Covenant of blood of Jesus Christ, ang tawag po sa atin ay imitator. Sa Tagalog po yan, no? Mangga-gaya or gaya-gaya po. Amen po mga kapatid. Pero the 1 million question is this. Is it wrong to imitate? Mali po ba ang gumaya? Masama po ba ang gumaya? Ano pang sagot natin? Depende po yan. Can you amen? Kasi masama kung ang ginagaya mo ay masama. Tama? O kaya naman, ang gagaya ka na nga, mali pa yung ginagaya mo. Tama po mga kapatid? So it is wrong to imitate. Pero if you apply this principle, ano po yan? Imitation with innovation, hindi na po masama ang manggagaya. Tama po ba? Look at the picture. Dati po ang gamit natin ay yung incandescent bulb, yung pong mga kulay yellow. Pero ngayon po, nag-innovate po siya.
LED na, mas mura, mas matipid pa, at mas matagal ang buhay. Can I hear amen? So, maganda pa rin pala ang gumagaya. Because innovation protects you from committing a crime, which is called, next, plagiarism. Everybody say plagiarism. Very good. Ano pong ibig sabihin nito? It is presenting presenting another's work as your own. Ibig sabihin, may ginawa ang isang tao, pero ipinangangalandakan mo na sa iyo, kaya ang tawag po doon ay plagiarism, or it is a crime. Bawal po yon. Sabi sa katabi, bawal po yon. Krimen po iyan. Amen po mga kapatid. So, sabi po ni Mason Cooley, isa pong American aphorist and speech professor, sabi sa kanyang quote, art begins in imitation and ends in innovation. So, syempre, sa umpisa po, gaya-gaya muna tayo hanggang sa kaya na natin. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? And then, once nakaya mo na, you innovate. No? You transform or you improve hanggang sa maging ikaw na ang nakikita nila, hindi na ang ibang tao. Amen? Halimbawa, gusto mo maging preacher, gusto mo maging worship leader. Siyempre, gaya-gaya muna tayo minsan, kaya nakita natin parang scripted o kaya ay parang hindi natural, pero darating din ang araw, as you innovate, as you improve, magiging maganda na po ang resulta nito. Amen? Amen po ba? So, masama po ba ang manggaya? Meron pong video sa YouTube, pero hindi ko na mapakita. Meron pong isang bata na tinuturuan ng kanyang teacher at binigay ang tanong sa kanya na 3 plus 2. Hindi siya nakikinig, hindi niya alam ang sagot. Tumingin siya sa kaklase niya, ang sabi ng kaklase niya, yan. So, ang ginawa naman niya, dahil yun nga ang nakita niya sa kaklase niya, dinikit niya yung kamay niya sa blackboard at sinulatan niya. Kaya ayan ang sagot. 3 plus 2 is palad. Palad po. No? Or 5. So, ito po yung sinasabi natin na mali bang gumaya? Mali ang gumaya kung mali pa ang iyong panggagaya. Can you hear amen? So, today, let us build a foundation about this subject. So, first one is, everybody, a disciple is basically a, follower. Amen? Kapag ikaw ay disipulo, ikaw ay imitator, you are a follower or tagasunod. Jesus calls the first disciple in Matthew chapter 4, verse 18 to 19. Sabi po rito, as Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw 2 brothers. Sino po yan? Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. 19, tinan niyo po, sabi ni Jesus, come, follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. So basically, pag sinabing follower ni Kristo, it is called disciple or tagasunod ni Kristo. Next, a disciple is basically what? A student and a learner. So the question is, are you a disciple? Tagasunod ka ba ni Kristo? Pag tagasunod ka ni Nora ay Noranian? Kay Bilma naman ay, alam na lang mga lola yan eh. Mamaya po meron tayong may women's fellowship, no? Pero pag tagasunod ka ni Kristo, ikaw ay Christian. Can you hear amen? So if you are a disciple, you are a Christian, you should be a student or a learner. Sige nga, tingnan mo ang katabi mo. Mukha bang estudyante? Amen po ba mga kapatid? Ano po bang ibig sabihin ng estudyante? Matthew chapter 5, verse 1 to 2. Now when he saw the crowd, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him and he began to teach them saying. No? Nung si Kristo po'y umakyat sa bundok, no? Sa mataas na lugar, sinundan siya ng kanyang mga disciple and habang siya po'y naroroon, nagsimula siyang magturo. So, the word disciple in Greek, pag nilaliman natin ang pag-aaral, it means, next po, mathetes. Sabi nga natin, mathetes. Tandaan niyo po yung word na to kasi dapat ito ang makita sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo. Amen? Mathetes means a learner, that is a pupil or a disciple. Now, anong ibig sabihin po nito?
kapag ikaw ay matay-test, kapag ikaw ay learner, dapat meron ka bang school? Amen? Pag estudyante ka, may school ka ba dapat? May textbook ka ba dapat? Libro. May notebook ka ba dapat? May ballpen at may teacher. Tama po ba mga kapatid? Ibig sabihin kasi nag-aaral ka. Ibig sabihin po nito, hanggat hindi ka nagsusulat, hindi ka tunay na nag-aaral. Can you hear amen? Kasi anong ibig sabihin mo, pastor, na hindi kami nag-aaral? Lahat ng pinagsasabi ko mula pa kanina after this 10 minutes talk, baka hindi mo na naaalala. Pero pag nagsusulat ka, pag binalikan mo yon, sigurado nakuha mo yung pinag-aaralan. Can you hear amen? Pumalakpak nga po ang naniniwala. Are you with me, mga kapatid? So, ibig sabihin, ang pinakamabisang paraan para matuto ang isang tao ay paano? Sa Very good. Gusto niyo po bang matuto? You are a matay-test, kaya dapat nagsusulat. Sabihin sa katabi, magsulat na tayo. Amen. Amen po mga kapatid? Amen. So, ano nga po ba ang unang itinuro ni Kristo sa kanyang mga disipulo or mga alagad? Ito po yon. Next, the first lesson is the Macarius life lesson. And these are the very first lesson a disciple must learn. Saan mababasa? Matthew 5:3-12. Nandiyan po sa baba niyan. Ibig sabihin po, ang mga lesson po na ito ay dapat unang-una mong matutunan, the blessedness or the Macarius life lesson. Bakit po? Kasi pag natutunan mo ito, magiging pagmahal ka na ng salita ng Diyos. Dati hindi ka nagbabasa ng Biblia, dahil nalaman mo na ang salita ng Diyos, natatakam ka na sa salita ng Diyos. Can you hear amen? Sino po sa inyo ang excited kaninang umaga sapagkat sabi niya, Lord, ngayong umaga ay maglilingkod ako, magpupuri ako at makikinig ako kay Pastor. Amen po ba mga kapatid? Amen. Yun yung energy na nagpapasaya sa atin kung bakit tayo nagpupunta rito. Can you hear amen? Because you love to learn, you love the Word of God. Do you love the Word of God? Bumili ka ng Biblia. Sabihin sa katabi, bumili ka ng Biblia. Oh, namimigay naman tayo ng libre, pero mas maganda, binili mo. Can you hear amen? Amen. Ako po, bilang isang pastor at nakapag-aaral sa Bible School, sinisikap ko po talaga na magkaroon tayo ng maliit na Bible School. Ano po yung pangalan ng Bible School natin? The Master Teacher Bible School. Bakit po? Kasi natutunan ko na dapat kung ikaw ay talagang tagapagturo, nagpo-produce ka rin ng mga teachers na magtuturo din. Can you hear amen? Kasi kung ako lang, halimbawa lang naman, ay kinuha ko ni Lord, sino ang papalit sa akin? Tama po mga kapatid? Pero kung may mga nag-aaral, they could also learn the Word of God and they will be able to share the gospel of God. Can you hear amen? Amen po ba? So kung ikaw ay tagalangit, ang una mong dapat matutunan ay yung, next po, the first class, the Macarius life lesson. Kaya, this coming school year po talaga, sinisikap ko na po na, di ba dati po, naalala nyo, may mga pag-aaral tayo at nagsusulat tayo sa papel. So, ibabalik po natin ang mga pag-aaral niya. Sabihin sa katabi, mag-enroll ka. Yan. Amen po ba mga kapatid? And hoping and praying na masimulan na po natin ito ulit after the pandemic. Are you with me? Amen. Next, a disciple is basically an, imitator of God. Ayan, napakaganda po. This is the safest kind of imitation. Bakit? Hindi mo ginagaya ang tao, kundi ang ginagaya mo ay sino? Si God mismo. Amen po ba? Sapagkat pag ginaya mo ang tao, ginaya mo ang gawa ng isang tao, they will sue you with plagiarism. Pero pag kay Kristo, sa Diyos, pag ginaya mo siya, mas mapapabuti ang iyong buhay. Walang kaso. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Look at the very good result na nangyari po sa pagiging Christian ng mga taga-Thessalonica. Tatanungin ko po kayo, may maganda bang bunga ang pagiging Christian nyo? Meron po ba? Sabi mo, buti na lang naging Christian ako. Kasi kung hindi ako Christian, nako, hihiram ka talaga ng mukha kung kanino. Andiyan po ba yung mga kapatid? Kaya sinasabi ko nga, maganda na may church sa isang lugar. Maganda na nag-church ka at nakikinig ng Bible study. Kasi yung mga prinsipyo natin na mali ay napapalitan ng tama mula sa salita ng Diyos. Can you amen? Look at the result in the Church of Thessalonica. 1 Thessalonians 1 verse 1 to 10. Please read along with me. Paul,
Silas, and Timothy, to the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace and peace to you. Verse 2, we always thank God for all of you, mentioning you in our prayers. 3, we continually remember before our God and the Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by the hope in our Lord Jesus Christ. Sa unang verse pa lamang po ng Thessalonica, sa chapter 1, nagpapasalamat na si Apostol Pablo sa kanino? Sa mga taga-Thessalonica, the Church of Thessalonians. Bakit po? Kasi po ang kanilang buhay ay laging naging maganda nung makilala nila si Kristo. Can you hear amen? Kaya sabi ni Pablo, we always thank God for you. Salamat kasi ang mga taga-Pampanga ay mga masisipag at magagaling mag-aral ng salita ng Diyos. Can you hear amen? Palapakan nga po natin ang Diyos na buhay. Are you with me? Ikakatuwa talaga yun ng isang pastor. And in verse 4, look at this. For we know, brothers, loved by God, that He has chosen you because our gospel came to you not simply with words, but also with, ano daw, power, with the Holy Spirit, and with deep conviction. You know how we live among you for your sake, no? So, nung dumating ang mabuting balita, the gospel, hindi lamang ito pumasok sa kanang tenga, lumabas sa kaliwang tenga, no? Kundi ito'y dumating na mayroong kapangyarihan. At bakit? Sapagkat nagbago ang kanilang buhay. May banal na spirito na nag-uudyok sa atin na magbasa, magsimba, at gumawa ng mabuti. Amen? So we have deep conviction. And verse 6, look at this. You, everybody, you became imitators of us and of the Lord. No? So nakita ni Pablo, very good student ang mga taga-Thessalonica. Kasi ginagaya nila sila Pablo at ginagaya rin nila si Jesus, ang ating Panginoon. Can you hear amen? In spite of severe suffering, you welcome the message with the joy given by the Holy Spirit. And so, you become a model to all the believers in Macedonia and Achaia. Yun yung naging magandang resulta. Dahil very good student ang mga taga-Thessalonica, naging modelo sila sa ibang mga churches in Macedonia and Achaia. Are you with me mga kapatid? Ginagaya na sila ngayon habang sila ay nanggagaya din sa mga disipulo at kay Kristo. Shout amen. Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Gusto po ba natin na tayo gayahin din? Amen. So be a good student of the word. Verse 8, the Lord's message rang out from you not only in Macedonia, tingnan mo, nag-iingay sila, no? Kumbaga sa multimedia, viral sila, no? The Lord's message rang out from you not only in Macedonia and Achaia. Your faith in God has become known. Look at that, everywhere. Therefore, we do not need to say anything about it. Ito na nga, hindi mo naman kailangan na magsasalita sa iyong kapwa, sa iyong kapitbahay, sa iyong mga klase. Ang mahalaga lang, nakita nila ang buhay mo ay nabago. Hindi mo na kailangan mag-invite. Ang sasabihin nila, ba't dati ganito ka, ngayong ganun ka na? Sasama ako sa'yo kasi gusto ko rin magbago. Can you hear amen? Sabi ni Pablo, hindi ko na kailangang ipagsabi ang gospel kasi kitang-kita na nila ang inyong mga buhay na nabago. 9, for they themselves report what kind of reception you gave us. They tell how you turned to God. Look at this. From idols to serve the living and true God. No? Dati sumasamba tayo sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ribulto, sa mga imahe at picture, pero ngayon sumasamba na tayo sa Diyos na Espiritu at katotohanan. Palapakan natin ang Diyos. Amen po ba? Ano naman ngayon, Pastor? Sapagkat ang sinasamba natin dati ay hindi nakakarinig, hindi nagsasalita. Amen po ba? Pero ang Diyos na buhay, na Espiritu at katotohanan ay buhay na Diyos, tumutugon kapag ikaw ay tumatawag. Can you hear amen? Amen po ba? Ang laking pagbabago. Kaya ganyan ang nangyari sa kanila. From idols to serve the living and true God. And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead. Sino yan? Jesus, who rescues us
from the coming wrath. Hallelujah. No? Dahil naligtas ka na ng Diyos, hindi ka lang basta nakatunganga, gumagawa ka ng kabutihan habang hinihintay nila ang pagbabalik ni Jesus. Can you hear amen? Kaya tatanungin kita, ilan na ang nadala mo sa church? Meron na po ba mga kapatid? Taas nga ang kamay ng mga masisipag mag-invite. Sige, hindi po ako titingin. Hello? Are you with me? Huwag kang papayag na matapos ang first half ng taon na ito. Mayo na ngayon, patapos. June ang katapusan ng first half na wala kang madala sa Panginoon. Can you hear amen? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Sabihin sa katabi, huwag kang papayag na wala kang madala sa Panginoon. Amen? Amen po mga kapatid? So, sa sulat na ito, nagpapasalamat si Pastor Pablo kasi ang mga taga-Thessalonica ay very good student of the Word. Amen? At sabi rin niya sa mga taga-Epeso, Ephesians 5, verse 1, therefore, be imitators of God as beloved children. Sabi nga natin, imitator. Yan. Ang Greek word ng salitang imitator, if we dig deeper on this word, it means memetes. Sabi nga natin, memetes. Yan, very good. From the word mimos, a mimic, no? Manggagaya, an imitator or follower. So if you mimic something, it means you are imitating them. Tama? So, to follow is to imitate. Again, to follow is to imitate. Amen? And we as Christian are naturally imitators of God. Bakit? Because we are God's children. Tama po ba mga kapatid? Normal lang na sundin mo, normal lang na gayahin mo ang Diyos kasi anak ka ng Diyos. Tama mga kapatid? Amen po ba? Sino naman ang gagayahin mong ibang tatay? Di ba? Kaya nga ang tatay mo kung mahilig mag-exercise sa umaga, aba, nakita mo rin, anak, gumaganong-ganon din. Ano? Are you with me mga kapatid? Amen? Kung anong paborito niyang pagkain, yun din ang kinakain ng kanyang mga anak. Are you with me mga kapatid? Amen. Next, a disciple is basically what? A child of God. Pumalakpak nga pong lahat ng anak ng Diyos dito. Hindi ka lang pinanganak ng Diyos para umupo. You are a disciple. You are a learner and follower of Christ. Can I hear amen? Amen po ba? Madalas ang mga gumagaya sa atin, syempre, mga anak natin. Amen po ba? Ang tawag doon ay mini-me. Tama ba? Mini-me. Hello? Sabi po ng kasabihan, kaya dapat ingat tayo sa mga ginagawa natin. Kasi ang maling ginagawa ng matanda ay nagiging tama sa mata ng bata. Pag ginagawa mo yung mali, gagayahin nila yung mali kasi akala nila tama. Are you with me mga kapatid? Amen. Ephesians chapter 5 verse 1 sa letter B naman. Sabi diyan, therefore be imitators of God as ano daw? As beloved children. Amen? Ikaw ay anak ng Diyos na minamahal ng Diyos. Hindi ka pinabayaan. Amen po ba mga kapatid? Hindi ka ginawang Christian, hindi ka ginawang born again para maghirap. Are you with me mga kapatid? Minahal ka ng Diyos at syempre pag mahal mo, di ba pag mahal mo, bibigyan mo. Tama? Pag mahal mo, ibibigay mo ang lahat ng kanyang pangangailangan. Are you with me mga kapatid? Tanong, mahal ka ba ng Diyos? Alam na alam mo bang mahal ka ng Diyos? Kahit pawalan ka ng pera, alam mong mahal ka ng Diyos. Kahit magkasakit ka, alam mong mahal ka ng Diyos. Kaya dapat sinusunod mo ang Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Because you are a child of God. Eh ano ngayon, mawalang material na bagay. Wala kang madadala ni isang kusing, ni isang materyales sa mundong ito pag umuwi ka na sa langit o mapunta ka man sa impyerno. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? The world and all its materials and everything in it is nothing compared to the eternity that we can have in heaven. Can I hear amen? Palapakan nga po natin ang Diyos na buhay. So anak ka ba ng Diyos? Amen. Dapat lang gayahin mo ang Diyos. And we call that, next, DNA. Ibig sabihin ng DNA, deoxyribonucleic acid. No? Ibig sabihin po, nasa dugo mo ang pagsunod. Nasa dugo mo ang gumawa ng mabuti. Nasa iyong sistema ang pagiging banal. Nasa dugo mo ang gumawa ng mga mabubuting bagay na kaakit-akit sapagat ikaw ay tagalangit. Can you hear amen? Amen po mga kapatid?
Hindi sa iyong katawan, kasi nakikita mo nakakagawa ka pa ng mali, yes. Hindi rin sa iyong kaluluwa, in your mind, emotion, and will, kasi nakakaisip ka pa ng mga mali. Pero in your born again spirit, dun ka palang makakakita na ikaw nga ay totoong anak ng Diyos at gumagaya sa Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Nasa sistema mo. So how do we become God's children? 1 Peter 1:23. Tingnan niyo po, napakahalaga. For you have been what? Born again, not of perishable seed, but of imperishable. Hindi nasisirang buto. Through, ano daw po yun? Through the living and enduring Word of God. Kaya nga hindi porke nasa church, Christian na. No. Dapat ikaw ay nasa loob ng church and mayroon kang tanim na Word ni Lord. The living and enduring Word of God. Why? You have been born again with the Word of God. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Very important. Basic doctrine. Dapat alam mo ang salita ng Diyos. Amen po ba? Ano pong verse natin kung bakit po tayo naging anak ng Diyos? John chapter 3 verse 6 to 7. Look at this. Flesh gives birth to flesh. Ang laman na to, laman din ang ipoproduce. But the Spirit gives birth to, our born again spirit. So look at 7, verse 7. You should not be surprised at my saying, ano sabi ni Lord? You must be born again. Sa Tagalog, gani, kailangan mong ipanganak muli. Lord, pinanganak na ako, kaya nga inuulit ko, ipapanganak ka muli. You must be born again. Definitely, it is not in the flesh. How I wish maipanganak ako ulit, sana matangkad na. Amen mga kapatid? Pero hindi natural na bagay ang sinasabi ni Lord o physical na kapanganakan. Kundi ano daw? Spiritual na kapanganakan. It is your dead spirit that should be born again para maging anak ka ng Diyos. Can I hear amen? So your born again spirit is the baby inside of you. Amen po ba mga kapatid? At ang baby na yan ang dapat matuto ng salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Romans 8:16, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are now God's children. Tingnan niyo po yan. Paano malaman na anak ka ng Diyos? The Spirit, big S po yan. Ano po yon? The Holy Spirit testifies, no? Nangungusap kanino? Sa iyong spirito. Kaya pag patay ang spirito mo, hindi ka na born again, wala kang relasyon kay Kristo, yung Holy Spirit hindi nangungusap sa iyo. Tama po ba mga kapatid? Amen po ba? Pero pagkalinggo, ayaw mong bumangon, sabi ni Lord, anak, gising na, mag-church ka pa. Ayan, born again yan. Tama po ba mga kapatid? Pero pag linggo na, hala, alas 10 na. Walang gumising sa'yo. Walang Holy Spirit, walang anak ng Diyos. Ay, hindi ka anak ng Diyos. Can I hear amen? Buti na lang may banal na spirito. Palapakan naman natin ang banal na spirito. Are you with me mga kapatid? However, dahil naging baby ka, naging born again ka, you cannot stay a baby for a very long time. Gusto niyo ba baby kayo? For life? May mga baby rito, na ang pangalan ay baby, at ngayon ay mga 50, 60 na, baby pa rin. Pero hindi na sila baby. Sila yung mga grown-ups na. Tama po mga kapatid? Kaya nga sabi natin sa team natin, be mature. Dati born again ka, baby ka, pero dapat hanggang nagiging 8, 10 taon, ikaw na ay marunong kumain ng sarili mo ng salita ng Diyos. Can I hear amen? Nagjo-journal ka na. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Look at this, 1 Corinthians 14:20. Dear brothers and sisters, don't be childish. Wow. Huwag daw maging isip bata. In your understanding of these things, be innocent as babies when it comes to evil, but be mature and wise in understanding matters of this kind. Meaning yung mga godly things. Yung mga mabubuting bagay. So ang panukala o pamungkahi ni Apostol Pablo, maging inosente ka bilang baby sa mga masasama. Ano pa yung pag-inom ng alak? Ano pa yung paninigarilyo? Hindi ko alam yan eh. Ayan, inosente. Pero sabi ni Pablo, be mature and wise in understanding godly matters. Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? Amen. Kasi ang gusto mo lamang ay mga bagay patungkol sa Panginoon. Amen. Next, a disciple is basically
a child who is a strong believer. Isa pa nga po, everybody. A disciple is basically a child who is a strong believer. Amen po ba? Ang mga anak natin, a child is always a believer. They believe in everything. Tama po mga kapatid? Sino sa inyo nakaalala na dahil malikot ang anak mo, nasugatan, sabi ng nanay, hala ka, pag naglikot ka pa, lalabas ang tren dyan. Lalabas ang kanin. O, anong gagawin ng bata? Behave na siya. May trend ba talagang lalabas? Wala naman. Pero ang bata, ayun, nabuko na tayo, no? Ang bata, naniniwala po yan. Can you hear amen? That is why God bring us back to being born again. Hindi niya kayang turuan yung mga matatanda na medyo matitigas at makukunat na. Andiyan po yung mga kapatid. Kaya sabi ni Lord, balik tayo sa basic. Balik tayo sa pagiging baby. Bakit? Kasi habang ikaw ay lumalaki, tumataas ang iyong pananampalataya, habang natututo ng salita ng Diyos, ikaw ay nagiging tagasunod na ni Kristo. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Kaya ngayon pag nagkasakit ka, you are a strong believer. Sabi mo, Lord, wala akong sakit. Pag wala kang pera, sabi mo, Lord, ang kamalasan, hindi para sa akin yan. Can you hear amen? Because you believe, you have a strong belief that the Lord will not leave you, the Lord will not forsake you. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Kaya ang pagiging born again, it is a must. Hindi yan option. Gusto mo bang ma-born again? Ikaw din. Hindi sinabi ng Lord yun. Ang sabi niya sa verse, John 3:7, you must be born again. It is not an option. It is a command. Can you hear amen? Gusto mong pumunta sa langit, gusto mong maging anak ng Diyos, dapat ipanganak ang iyong spirito. Shout amen. Pumalakpak nga po ang lahat ng born again sa kanilang spirit. Are you with me mga kapatid? Amen. A disciple is basically a child who is a strong believer. Bakit po? Sapagkat maraming mga tao hindi naniniwala sa Diyos. Naniniwala po ba kayo sa Diyos? Susubukin kayo ni Satanas pag wala na kayong pera. Pag may medyo nararamdaman kayo, ano kaya itong nasa likod ko? Bukol, cancer na ata ito. Ay, Diyos ko, Lord. Yung pala bukol lang. Natakot na. Are you with me mga kapatid? And yet, kung totoo man, ano ngayon? Ang buhay mo dito sa lupa ay maigsi kumpara sa mahabang buhay na ibibigay sa ng Diyos sa langit. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Woo! Are you with me mga kapatid? I will never get tired of sharing what is born again. Kasi ang born again, di naman religion. It is relationship with God. Can you amen? Amen po ba mga kapatid? Matthew chapter 18 verse 3 to 5 says, and he said, I tell you the truth, unless you change and become, look at this, like little children, you will never enter the kingdom of heaven. No? Hanggat hindi ka nagiging gaya ng isang maliit na bata, hindi ka papasok sa langit. Di magbata-bataan ako, mag-isip bata, hindi po. Ibig sabihin lamang, ang ugali ng isang bata, madaling maniwala. Can you hear amen? Pag sinabi ni Lord, ililigtas kita, hindi ka magkukulang, naniniwala siya. Amen po ba? So they enter the kingdom of heaven. Therefore, verse 4, whoever humbles himself like a child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever welcomes a little child like this in my name welcomes me. Amen po mga kapatid? All you have to do is humble yourself. Kasi walang tao ang magpapasubmit. Walang tao ang susunod kay Kristo maliban na siya ay humble. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Abay, manager ako eh. Abay, mataas ang pinag-aralan ko eh. Bakit ako aatin dyan? Mga ganun yung mga yan. Andiyan po mga kapatid. But if you humble yourself enough, you will see and God will give you eternal life in heaven. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me? 1 Peter 2 verse 2. Like newborn babies. Ano po yan? Newborn babies are your born again spirit. What do we do? Crave pure spiritual milk. Ano po yung pure spiritual milk? Salita ng Diyos. Kayo ba yung naglalaway sa salita ng Diyos? Ito na lang. Ano po yung mga paborito nyong pagkain? Pata. Lechon paksiw. Hindi pa kayo naglalaway. Manggang hilaw. Hipon na merong marinated. Pusit. Ano pa, pastor?
Nilaga, Samji, Anli. Nakakita niyo po yan? Sinasabi ko pa lang, mamaya kakainin ko yan. Sana ganun din pagsalita ng Diyos. Pag sinabi ni Lord na, get your pen and your notebook, aba, andun agad sila. Amen po ba? Kasi sabi ni Peter, like newborn babies dahil na born again ka na, dapat naglalaway ka. Mahal na mahal mo ang salita ng Diyos. Walang isang verse ang makakaligtan mo kasi lahat ng sinasabi ni Pastor nakasulat sa iyong notebook. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So what is the result? Ano lang ba? Nagsulat lang ba ako? No. So that by it, you may grow up in your salvation. You become mature in Christ. Hindi konting problema lang, ayoko nang mag-charge. Konting sakit lang, ayoko na mag-charge. Konting ano lang ni Satanas, ayoko na, Lord. No. Are you with me, mga kapatid? I'm just exaggerating, pero ganun talaga tayo. Tama, mga kapatid? But if you have full of Word of God, you are full of the Word of God, you will grow up in your salvation. Sabi sa katabi, grow up in your salvation. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me? Tinawag ni Apostol Pablo ang mga Christian na sanggol, baby. Kaya dapat ang sanggol laging dumudodo. Yan ang Word of God. Can you amen? Amen po ba? Wag extra Diyos, ano ba yun? Cobra, kopiko. Hindi po yun ang nilalaklak ng baby. Ha? Hindi rin delight. Ang nilalaklak ng baby, Word of God. Purong salita ng Diyos. Can you amen? Why? Next. Children are great imitators. Tama po ba, mga kapatid? Ang mga bata, the born agains, yung mga born again na yan, they are great imitators. And we are children of God, so we must be great imitators of God too. Can you amen? Amen po ba? Kasi kung hindi mo ginagaya ang Diyos, magtaka ka. Ba't ba ako nandito sa church na ito? Dami lang ata ako. Tama mga kapatid? Sabi ng worship leader, taas natin ang kamay natin. Sabi ni Ipang, paus na kami ditong kakasigaw. Sila, hello? Gayahin nyo kami. Bakit? Pagdating natin sa langit, ganun din lang ang gagawin natin. Hindi kayo mamamalengke doon. Hindi kayo maglalaba. Hindi kayo magkukumpuni ng bahay. Doon ay magpupuri, magpapasalamat lang kayo sa Panginoon. So be imitators of God. Can you hear amen? And God's people as well. Are you with me, mga kapatid? Amen. 1 Thessalonians 2:14, once again. For you, brothers, became imitators of God's churches, referring to the people, the Christian believers, in Judea, which are in Christ Jesus. You suffered from your own countrymen, the same thing those churches suffered from the Jews. No? Yung mga churches po sa Judea ay ginagaya po ng ibang mga Christian. Bakit? Kasi kahit nag-suffer sila, kahit naghirap sila, kahit pinapatay sila, naglilingkod pa rin sila sa Panginoon. Pinapatay na ba tayo? Nagutom na ba kayo at namatay? Di pa naman. Kaya sabi mo, Lord, pinabayaan mo ako, di na ako magcha-charge. Hello? Actually, sa lahat ng mga problema at bayarin natin, tayo rin ang gumagawa. Can you amen? Sapagkat ang gusto ng Diyos sa'yo, motorsiklo lang, ang gusto mo ay barko. Nahirapan ka. Are you with me, kapatid? Amen. Are you with me? Amen. Quote next, sabi rito, everybody, children are great imitators, so give them something great to imitate. Amen po ba? Dahil ang mga bata ay mahilig gumaya, brothers and sisters, give them something great to imitate. Amen po mga kapatid. Ano bang gagayahin nito sa akin, itong mga kabataan na ito? Ako po, nung nagsisimula pa lang tayo, sabi ko, wala po akong hinihingi. Ang hinihingi ko lang po ay magdala kayo ng kaluluwa. At gayahin lang ninyo. Kung nakikita nyong masipag po ako, yun lang pong gagayahin ninyo, yung kasipagan na iyon. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya walang patumpik-tumpik eh. Wala bang tutugtog? Ako na! Wala bang kakanta? Ako na! Bakit? Kasi nga, lahat ng gagawin natin is for the King and His kingdom. Tuloy ang gawain kahit mag-isa ka na lang. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Do something great. Hindi porque wala si Kumari, hindi ako mag-church, next week na lang, wala siya. Are you with me, mga kapatid? Andiyan po ba kayo, mga kapatid? Lalo na pag may problema ka. Sabihin sa katabi, pag may problema ka,
mag-church ka. Amen po mga kapatid? Amen. Pag may kasalanan ka, magpahugas ka sa Lord. Mag-church ka. Can I amen? Ask for forgiveness. Amen po ba? So, what are the things that we could share and we could give to our younger generation? Something great to imitate. Matthew chapter 10 verse 1. Itong ginawa ni Jesus. Jesus called his 12 disciples to him and gave him authority to drive out impure spirit and to heal every disease and sickness. No? Isa sa dapat mong gawin, naniniwala ka na nagpapagaling si Kristo. Amen po ba? Nagpapalaya siya ng demonyo. Pastor, pag-pray nyo ngayong lugar namin kasi puro mga masasamang espiritu. Brother, sister, 8 taon na tayo, laging tinuturo, may kapangyarihan ka ni Kristo. Ikaw na mag-pray. Wala pa ako eh. Are you with me mga kapatid? Tsaka na ako magpa-pray, masakit ang ulo ko. Baka ano to. Wala si pastor next week. Sakit ng ulo mo. Samantalang kaya mo mag-pray. Can I amen? Ipag-pray mo na yan. Sabi sa katabi, ipag-pray mo na yan. Palayasin mo ang kamalasan. Amen. Amen po ba? Matthew 14:19, taking the 5 loaves and 2 fish and looking up to heaven. Anong ginawa? He gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples and the disciples gave them to the people. Now, wag nyo nang lalaliman to ha. Ang verse na ito, ang gusto lang sabihin, mag-pray ka bago kumain. Amen? Nagpe-pray ka ba bago kumain? Sa opisina? Sa school? Nagpe-pray ka ba? Minsan, nakakaya mag-pray pagka lalo yung mga katabi mo, hindi Christian eh. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Pero anyway, sa iyong sarili, dapat mag-pray ka pa rin. Tumingin ka sa langit, magpasalamat ka sa Diyos, at kung marami kang pagpapala, ibahagi mo ito sa iba para sabihin nila, totoong may Diyos sa lupa. Kanya, amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Kung totoo kang disipulo, hindi ka lang basta nakikinig ngayon. Hindi ka lang basta nagsusulat ngayon. Ano po ang dapat ginawa natin? Sabi ko ng Wednesday, obey the Word of God. Amen po ba? Sumunod tayo, i-apply natin ang salita ng Diyos. At ano po ang resulta? Luke 11 verse 28, si Jesus, replied, blessed. Ano po yung blessed? Macarius, rather, are those who hear the Word of God and obey it. Kaya pala ako blessed lang. Ano po bang ibig sabihin ng Macarius? Super blessed. Habang nakikinig ka lang, blessed ka. Pero pag sinasagawa mo na, you obey it, super blessed. Nakukuha niyo po yung mga kapatid. Kaya pa sabi na, ba't ang tagal nung sasakyan ko, Lord? 8 taon na kami, wala pa rin. Tanungin mo kung na-i-apply mo nga ba ang prinsipyo ng Biblia. Can you amen? Amen po ba mga kapatid? Kaya nga po ako bilang teacher of the word, sinisikap ko palagi na hindi lang ako basta nagtuturo, hindi lang kayo basta nagsusulat, kundi meron laging challenge sa bawat isa. Tingnan niyo po yun. Take the challenge. No? Accept the challenge. Nakalimutan mo man lahat ng sinasabi ko mula kanina, yung dulo, huwag mong kakalimutan. Because this will determine if you will accept the challenge or reject the challenge. Can I hear amen? Amen po ba? Yan ang encouragement natin eh. Tama po ba mga kapatid? If you attend other churches, baka conclusion lang, walang ibang papagawa. Pero dito sa church natin, sa loob ng 8 taon, gusto kong maging Macarius ka, kaya accept the challenge. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen po ba mga kapatid? Apply what you have learned. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Yung iba nag-iisip, after ng church, pupunta kami ng mall. No? Yung iba naman, dumiretso na ng mall. Pero iba nag-isip na, hindi, mag-church muna kami, and after that, pupunta kami sa mall. Brothers and sisters, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, habang ikaw ay nakikinig, at dahil sabi mo, Lord, mahal kita, pagpunta mo sa church at pumunta ka sa mall, nag-share ka rin ng salita ng Diyos. Amen? Amen po ba? Nakita kang, wag naman yung stranger, tapos lapitan mo, lalayuan ka talaga. No? Akala, nag-aalo ka ng credit card. Hindi po. Ang sinasabi natin is the intentional discipleship. Nakita mo yung kumari mo, nakita mo yung kaibigan mo na mahilig kumain ng samji, nakita mo yung kumpare mo, kaibigan mo, no? Lapitan mo, alam mo bang mahal ka ni Kristo? Ano ngayon? Dahil mahal ka ni Kristo, ililibre kita. Ay, ganun ba? Andiyan po yung mga kapatid. Amen po ba? Do you love God? Share the gospel. Can I hear amen?
Apply what you have learned. At darating ang araw, you will become mature and you will grow up in your salvation. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Amen po ba mga kapatid? Malapit na po ang matapos. Matthew 28:19 to 20. Sabi rito, therefore go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. 20, and teaching them to obey everything I have commanded you. Surely I am with you always to the very end of the age. No? Sabi ni Lord, hindi mo lang sila turuan. Turuan mo silang sumunod. Amen po ba mga kapatid? Why? The original disciple imitate Jesus. Amen po ba? Kung gusto mo may gayahin ka, yung mga sinaunang mga disipulo, tama po ba? Because they imitate Jesus. So our question a while ago is, next, is it wrong to imitate? Mali po ba ang gumaya? No? Imitation can have a bad sense as in yung fake or mga peke. Di ba? Mga scam. Na-scam na ba kayo? Hello? Oh, ako to ha, si Igani. Pagpadala ka ng 5,000, magpadala ka. Scam pala. Hello? Andiyan po ba yung mga kapatid? Imitation sa gold, sa watch, sa damit, sapatos, sa mga pera. Brothers and sisters, masama ang gumaya pag ginamit mo to sa masama. Pero pag sa mabuti mo ginawa, ito po ay maganda. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. Sabi sa Thessalonian, we can identify 3 stages of good imitation. Ano po yon? Sa church ng Thessalonian, number 1, the Thessalonians had models to follow. Meron silang ginagaya. Sa church ba natin may ginagaya tayo? Na mga elder, pastor, na gusto ko rin maging ganyan. Meron po ba mga kapatid? Yes. Sapagkat sila merong ginagaya, 2, the apostles and sino? Lord Jesus. Number 2, next, they imitated their models. Dahil meron na silang gagayahin, ginagaya na nila. Amen? And yung pangatlo, ano po yon? They in their turn, become models for others to imitate. Amen po ba? Dahil sila nanggagaya kay Kristo sa mga disipulo, dahil sila ginagaya na rin ng ibang tao. Amen po ba mga kapatid? Amen. They are called beacon. Sabi nga natin, beacon. Hindi po bacon na. Gutom na ata kayo eh. Beacon. Sabi nga natin, beacon. Next. Yan. Ano po sabi dyan sa nakakakita? They are showing their world what it means to follow Christ and in the middle of harsh persecution. So, in Macedonia, Achaia, everywhere, they are a beacon. Pag sinabing beacon, inspirasyon, guiding light. Amen po ba? Na naliligaw ang iba, pag nakita si brother, nakita si sister, nakita si care leader, nakita si pastor, nabubuhayan sila. Maglilingkod ulit ako. Amen? Amen po mga kapatid? Amen. So, ang tawag po dito, sa panggagaya na ito, ay yung tinatawag po na mimesis. Sabi nga natin, mimesis. Yan. Sabi po rito, ang mimesis daw po is teaching and learning by imitation. Ibig sabihin, napakahaba kasi niyan eh. Pag may gusto kang gayahin, halimbawa, gusto mo magluto ng masarap na adobo, punta ka doon sa nagluluto ng adobo, panoorin mo siya, gayahin mo siya kung ilan ang nilalagay niya na sangkap at doon mo palang matututunan. Ang tawag po doon, mimesis. Sabi nga natin, mimesis. Yan. Pakipindot nga po. Tingnan niyo po yung picture na yan. It was especially suitable to a culture where few could read. No? Alam niyo po ang mga tao, hate na hate niyan yung nag-aaral talaga. Tama ba mga kapatid? Ayaw nila yung puro lesson, puro aral. Pero ang tao, pwede mo pa rin turuan sa pamamagitan ng panggagaya. Tama ba mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? So kung hindi ka man marunong magbasa, hindi ka man marunong umunawa ng mga letra, pwede ka pa rin matuto sa pamamagitan ng panggagaya or mimesis. Can you hear amen? Si Pablo ganun eh. Di ba si Pablo pong sumulat ng halos kalahati ng New Testament? Pero hindi niya hinayaan na ganun lang. Siya pa rin po ay namuhay bilang isang ehemplo or mabuting example. Ganito po ang kanyang ginawa. 1 Corinthians 4:16 to 17. Everybody, therefore I urge you to what? Imitate me. For this reason, I have sent you
Timothy, my son, whom I love, who is faithful in the Lord. He will remind you of my way of life in Christ Jesus, which agrees with what I teach everywhere in every church. No? Sabi ni Pablo, gayahin nyo ako at pinapadala ko dyan si Pastor Timothy. Gayahin nyo rin siya kasi ginagaya ako ni Timothy. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Ikaw ba kaya mong sabihin na, gayahin nyo ako kasi ginagaya ko si brother, ginagaya ko si sister, ginagaya ko si pastor. Amen? Amen. 1 Corinthians 11, verse 1, follow my example as I follow the example of Christ. Maganda po ba yon? Mayroon ka kasing magandang sinusundan. Sino yon? Si Kristo. Kaya malakas ang loob mo na sabihin, follow my example. Sa New King James, sa baba, imitate me just as I also imitate Christ. Mga kapatid, tingin po kayo sa akin. Huwag nyo na po akong gayahin kung ang mga sinasabi ko ay hindi aral ni Kristo. Can you hear amen? Amen po ba? Pero kung lahat ng nakikita nyo ay galing sa Biblia, nakikiusap po ako. Please follow my example. Imitate me because I also imitate Christ. Can you hear amen? Palapakan natin ng Diyos na buhay. Hallelujah! Ang ginawa po ni Pablo is what we call next, teaching by example. Sabi nga natin, teaching by example. Yan. Alam mo naman na yung mga kagrupo mo, hindi masyadong makabasa, yung iba ay malabo ng mata, mahina na ang pandinig. Mga kapatid, pwede ka pa rin magturo. Tama po ba mga kapatid? Ang tawag po sa mga tagapagturo ay preacher and teacher. Ang mga teacher po, daldal lang ng daldal yan, daldal ng daldal. No? Siya ang nagtuturo sa mga tao. Pero ang mga preacher naman po, pagbaba niyan sa pulpito, tinitingnan ng mga tao kung i-apply niya ang kanyang itinuro. Amen? Amen po mga kapatid. I remember minsan may isang bata na pumunta po sa isang pastor. Ang pastor na ito ay gumagawa ng bubong. Yung bata nakatitig lang sa kanya, nanonood siya. Na-intriga ang pastor, ang sabi niya, bata, anong ginagawa mo? Sabi ng bata, pinapanood ko po kayo. Ganun ba? Habang siya ay naroon sa lugar ng tinagtatrabuhan ng pastor, hindi pa rin siya umalis. Sabi, ba't di ka pa rin umalis? Sabi, kasi po, hinihintay kong mapukpok yung kamay nyo. Sabi ng bata. Bakit? Kasi gusto niyang malaman kung ano magiging reaksyon ng pastor pag napukpok niya yung kamay niya. Kasi yung iba puto bongbong, puto kutsinta. Napapabulaklak ng ano. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? So you can also teach by example. Last 3 verses natin. 1 Timothy 4:11 to 12, letter B. Command and teach these things. Set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Kanino daw tayo magiging example? Sa mga mananampalataya. Amen po ba? Amen po ba? Yun lang pagpunta mo ng maaga, it is a good example, no? Brothers and sisters, yung pagsusulat mo lang, good example yan. Maalala ka ng mga kabataan na, yung si sister talagang magaling yan magsulat. Magaling yan mag-take down notes. Are you with me? Amen po ba mga kapatid? Amen. Titus 2:7, everybody, in everything, set an example by doing what is good, no? Gagawa ka pa rin ng mabuti kahit galit ka na. Amen? Kasi sabi set an example by doing what is good. Kaya ba natin yon? Kaya. Sabihin sa katabi, kaya. Amen? Quote, next. Sabi ng isang quote, children have never been good at listening to their elders, but they have never failed to imitate them. Sabi ni James Baldwin. No? Totoo naman po yun. Minsan, hindi tayo nakikinig sa mga elder natin, sa magulang natin, sa pastor natin. No? Pero, they never failed to imitate them. Can I hear amen? Gagayain at gagayain mo yung ginawa nila. Kaya, ang last verse natin, Ephesians 5:1. Everybody, sige, tayo po tayong lahat. Pakibasa natin. Therefore, be imitators of God. As ano daw? Their children. Sabi ng CEV, do as God does. Tanong, anak ka ba ng Diyos? Gayahin mo
ang mga ginagawa ng Diyos. Gayahin mo ang mga pag-uugali ni Kristo. Can you hear amen? Amen po ba? Amen. And the fact na ang mga taga-Thessalonica, ginaya nila si Kristo, ginaya nila si Apostol Pablo, naging successful evangelism, successful discipleship. Nakapagdala sila sa church ng maraming mga kaluluwa kasi ang ginagaya nila ay ang Panginoon. Can you hear amen? Amen po ba? So what is our Macarius challenge? Be a disciple and follow the right example of Christ. Sa nga po, sabay-sabay. Be a disciple and follow the right example of Christ. Amen po ba? So kung gagayahin mo rin lang si pastor, si brother, si sister, medyo you are standing on a sinking sand. Pero pag sinunod mo ang right example ni Kristo, ikaw ay nasa solid ground. Can you hear amen? So, much better ang susundin natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Can you hear amen? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Let us pray. Panginoon, salamat po sapagkat napakabuti mo sa amin. Salamat sa mayamang biyaya at sa malaman na mga salita mo na nagbigay sa amin ng kalusugan, kalakasan at sustansya para sa aming spirito at kaluluwa. Salamat sa mayaman na pagkain na spiritual na nagpapalakas po sa amin. Lord, salamat din po sapagkat kami po ay nagnanais na maging successful ang aming paghayo, maging successful ang aming pagba-Bible study, maging successful ang lahat ng aming mga ministry na ginagawa sa loob at labas ng church. Lord, ang susi po pala ay ikaw ang aming sundan, hindi ang sino man. Panginoon, salamat po for you have taught us to imitate you, to imitate God, and to be guided by the Holy Spirit. Sapagkat ang Holy Spirit ang siyang magsasabi sa amin ng mga tama at ng mga mali na hindi namin dapat gawin. Panginoon, thank you sapagkat narito ang aking mga kapatid, just as our lesson has said, to follow the right example. And alam namin, Panginoon, na ang mga right example na yan ay galing kay Kristo at sa iyong mga salita. Kaya Panginoon, nasayin ng bawat isa na mahalin namin ang iyong salita. Magsulat kami ng mga verses at patuloy po na i-meditate namin ito araw at gabi upang lahat ng aming gagawin ay tagumpay at magiging mabunga at mayaman. Salamat po, Ama. Pahingan tayong binabalik ang papurit, pasasalamat. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Malakas. Be a disciple and follow the right example of Christ. To God be the glory. Are you blessed?